Ito po, ginawa po sa restaurant namin po. Binaboy po yung aming mga foods. Tingnan mo yung ginawa nila. Binaboy nila yun. Binaboy nila. Kumain. Hindi nila kinain. Mga bastos na customer. Mga bastos. Sinanglaw. Halo-halo. First na peras, ginawang sinanglaw. Grabe no? Talagang binaboy yung food. Kaya naniniwala talaga ako na money cannot buy class. Ito naman yung explanation ng isa sa mga staff or baka may-ari ng restaurant, no? So pakinggan natin yung sinabi niya. May nangyari dito sa restaurant. May kumain na table buffet, pero yung customer gusto nilang i-take out. Nung ayaw na nilang i-take out, hindi po namin inallowed. Kasi ang house rule po namin, no, every buffet, kahit table buffet siya, no take out, no leftover. Kahit nagbigay kami ng mga dessert nila, this is the halo-halo. Pero yung halo-halo, ginawa nilang sinanglaw. Bagong halo-halo, bagong gawa, nilagay ang sinanglaw. Banana Q, nilagyan yung sabaw ng sinanglaw. Ito bagong luto na laing. Gusto nilang i-take out, kaya pinag-mix na nila. Ang daming nasira. Tingnan nyo pa dito, yung bagong gawa na jelly ace. Minix doon sa seafood. Nakaka-disrespectful naman yung ginawa nila dito. They are from Paniki, Tarlac. Hindi maganda yung ginawa nila dito. Kahit hindi ganyan, nabababuyan nila yung pagkain. Makikita kasi natin dito yung house rules na nakalagay talaga sa table sa harapan ng mga customers by Eki Kawai Seafood Restaurant. Correct me if I'm wrong dito, no? No sharing, no leftover, no takeout for unlimited and buffet. So, meron silang penalty na double charge kapag na-violate mo yung house rules nila. So, we strictly implement no leftover policy. Tapos, no outside foods and drinks allowed or else mata-charge ka ng corkage fee. Nakakalungkot lang talaga, no? Kasi kahit na gaano ka-okay yung buhay mo, kahit na nakakaangat ka, kung yung character or ugali mo naman ay salungat, no, opposite, medyo hindi maganda, magre-reflect talaga yan sa image mo. So dito, mapapansin natin na very disappointed yung mga staff ng buffet restaurant kasi nga, number one, na-violate yung mga house rules, no, which is no takeout policy, no leftover, yung mga ganyan, no sharing. Pero ang ginawa ng mga customer is talagang gusto nilang ipilit na iuwi yung kinain nila, which is talagang it can violate talaga yung house rules or else mapipenalty sila. So, number 2 naman is ang isa sa nakakalungkot na ngayong hindi sila pinayagan na i-take home yung mga pagkain. Talagang pinaghalo-halo talaga nila lahat ng mga pagkain, no? Ginawang chop suey lahat or yung term nila sa video na ginawang sinanglaw. Kasi grabe, no? Pinaghalo-halo, binastos talaga nila yung pagkain. And yung number 3, talagang ginulo nila yung buong table, no? Talagang wala sa ayos yung table, ang dumi-dumi, parang binagyo or nagkaroon ng tsunami, mga ganyan. Na tsunami yung buong table. So, ikaw na bilang staff, masasaktan ka, no? Masasaktan ka kasi hindi lang nirespeto yung pagkain, hindi rin nirespeto yung mga staff or yung owner, kung nandun man yung owner. And then makikita mo na ang ayos-ayos nilang tignan, yung number 4, ang ayos-ayos nilang tignan, ang modelo pa naman yung mga kotse nila, but the character really reflects kung gaano kabaho ang character ng isang tao or yung, alam mo yon, yung pakikitungo niya sa iba. Nagbigay naman ng pahayag ang restaurant. So sabi nila, house rules, no takeout, no leftover. Huwag babuyin ang pagkain. Madam and sir, alam niyo siguro ang rule natin sa buffet na bawal mag-take out. Millions of people are not eating pero kayo po, binaboy nyo ang pagkain. Hindi ko inallow you for take out because we have house rules. Hindi naman po maganda ang ginawa natin na i-mix ang mga pagkain na tira nyo sa mga bagong luto. God bless you, madam and sir, from Hawaii with love. Thank you sa ginawa nyo. Food waste. Sayang ang pagkain, ginawang basura. So, hashtag mayaman, hashtag Inglesera. Ayan, halo-halo sinanglaw, banana Q sinanglaw, coffee jelly sa seafood.
sinigang na seafood rice, laing rice. Tapos, ayan no, hashtag mayaman. Basahin naman natin yung comment section, no. Sabi dito, mga itsurang bigla lang nagkapera na wala pati sa hulog ang pag-uugali. Mga balahura, eto yung mga taong nagmumukhang may kaya kasi nagkapera. May kayang mambalahura. Sana man lang sinamahan ng magandang ugali kahit wala nang maibayad or nagkukuripot. Mga nagpupumilit. Tapos, ay, baka first time nila nakapunta ng buffet. Ubusan talaga yan. Hanggang sa kaya ng tiyan mo, bawal take out at no leftover. Ngayon lang siguro nakapag-buffet, pag di kaya ubusin, wag sandok ng sandok. O diba? And then, yung iba naman, of course, kahit saang anggulo mo tignan, buffet is buffet. No takeouts. Kahit pumunta ka sa eat all you can, sa ibang resto nga, papabayaran sa'yo ang sobra mo pang di maubos, kaloka. So tips, kakain ka lang sa buffet kung gutom na gutom ka, plus marami kayo. Mga 3 packs ganon. Yun. And then, pag buffet pa kasing nalalaman, ang bababoy, kumain ng sapat para mabuhay, hindi mabuhay para kumain. And then, kung buffet siya, bakit may mga nakabilao? Di ba kapag buffet wala sa mesa mismo nila ang nakaserve ng pagkain, sila lang kukuha din balik pwesto. So, para sa akin kasi, may mga gano'n na pinasukan kaming restaurant na buffet, no? May mga bilao talaga. So, yes, may mga ganon. And then, sayang naman, ang daming tao na nagugutom. Yung iba walang makain, tas sila ganyan lang. Baka first time, kaya di nila alam yung house rule. Kung naka-indicate naman sa table, sila na ang may diferensya nun. And sayang yung pagkain, ang mahal ng bilihin. Sayang naman. Ito naman, ang experience ko, no? Story time. First time and the only time na na-charge kami because of leftover. Hindi kasi namin na-realize na hindi na namin kaya. Kahit na nag-rest kami ng 30 minutes, hindi namin talaga maubos. So, pumunta kami sa isang Korean samgipsalan na buffet somewhere sa Baguio. 4 p.m. yon. So, sarap na sarap kami sa first round, no? Ang sarap talaga. And then, napahilit na naman kami sa second round. And then, sa third round, about 6 p.m. na siya, parang, naramdaman na namin yung busog namin. So, naghintay pa kami ng 30 minutes, baka mahimasmasan yung tiyan namin, hindi talaga kaya. So, ang ending, na-charge kami, 500 pesos per head yung buffet. Tapos, nung may leftover, may 50% yung total na price, yung charge. So, from 500, naging 250. So, parang 500 ulit yung binayaran namin. Ayun, so nagsitawanan na lang kami kasi ay ganun palang ma-charge. First time namin na ma-charge. So, no choice talaga. We should respect the house rules kasi ito naman yung pinasukan natin. So, ayun, umuwi na kami na masaya kasi ang ganda ng experience namin, nabusog. Yun. And reminder sa everybody na kapag pumunta kayo sa buffet, talaga na irespeto nyo yung rules. So, yun yung ginawa namin. Inaamin naman ng mga staff na meron silang hindi pagkakaintindihan ng mga customer, pero hindi yun yung sapat na rason para ibaling sa pagkain, no, yung frustrations ng mga customer. So siguro yung side ng customer is that hindi sila na-satisfy sa mukhang miscommunication na nangyari. So, yung pagkakaintindi nila is parang na-off sila, mga ganon. So, ginamit nila yung emosyon nila para, alam mo yon, yung i-mix nila lahat ng mga pagkain at iwan nilang magulo intentionally yung pagkainan nila bago sila umalis. And it's not clear kung sinettle nila yung bills nila, pero I think yes. And alam mo yung nasa isipan talaga ng na customer is always right, but it is a case-to-case basis. So sayang naman, no, kung makikita niyo yung mga pictures na to. Kaya ang lesson, huwag magmaganda kapag hindi mo kayang panindigan, ganon. So, para sa amin, mas maganda talaga na irespeto mo kung ano yung rules sa mga pinupuntahan mong establishments, lalong-lalo na kapag nag-a-abroad ka. Kasi, rules are rules. Kapag ikaw ay nagmamaganda, nagmamataray, feeling mo perfect ka, ikaw pa rin ang talo, ikaw pa ang mapapahiya. And sa mundo ng social media ngayon, tapos ka na, o diba? So,
isang malaking lesson learned talaga dito sa atin lahat na be always humble. Kahit saan ka man pumunta, kahit gaano kataas ang narating mo sa buhay, kapag hindi ka humble at pride mo yung pinaiiral mo, parang mas masahol pa yung ugali mo kaysa sa mga malalansang mga hayop, mga ganyan. Okay, so I hope na may na-learn kayo. I hope may natutunan kayo dito sa video na ito, especially sa pagpapahalaga sa pagkain and humility. And syempre, I hope may mga realizations tayo sa buhay pag pupunta tayo sa mga kainan. So, follow me sa ating Instagram account, The Story of Anthony. Ayan. And then, follow me din sa mga iba pang social media platforms ko. So, once again, thank you and always think positive and wag toxic.